sa isang liblib na sulok ng kabundukan, kung saan ang maulap ay tila yumayakap sa luntiang mapuno, matatagpuan ang Baryo Luningning. Isang maliit na pamayanan na payapa at simple ang pamumuhay, malayo sa ingay at gulong ng siyudad. Ang hangin dito ay sariwa, at ang tanging maririnig sa araw-araw ay ang huning ng ibon, ang lagaslas ng tubig sa sapa, at ang tawanan ng mga batang naglalaro sa lansangan. Ngunit sa likod ng payapang panlabas na anyo, isang hindi may paliwanag na takot ang unti-unting gumagapang sa puso nga taga-nayon. Nagsimula ito sa isang alagang manok na nawawala, sinundan ng isang kambing na natakpuang patay na may malalalim na kalmot sa katawan. Hindi nagtagal, sunod-sunod na ang maganitong pangyayari. Ang maalagang hayop ay natatakpuang walang buhay sa kanilang makulungan, na may masugat na tila gawa ngang isang mabangis na hayop na hindi pa nila nakikita kailanman. May mga nagsasabing isa lamang itong malaking hayop gubat na nagugutom, ngunit ang mamatatanda sa baryo ay may ibang kutop. Sa kanilang nga bulungan, nababanggit ang mga kuwento tungkol sa manilalang ng dilim, mahalimaw na gumagala sa kagubatan kapag sumasapit na ang gabi. Dito sa baryong ito nakatira ang makapatid na sina Kyle at Lito. Si Kyle, ang panganay, ay isang binatang kilala sa kanyang talino at determinasyon. Bagamat bata pa, siya na ang tumatayong haligi ng kanilang munting pamilya mula nang pumanaw ang kanilang nga magulang. Si Lito naman, ang bunsong kapatid, ay isang batang masayahin at punong ng kuryosidad, laging nakasunod sa bawat yapa ang kanyang kuya. Ang kanilang kabuhayan ay nakasalalay sa ilang makambing na kanilang inaalagaan. Isang umaga, sa kanilang pagising, bumungat sa kanila ang pinakamasaklap na pangyayari. Ang paborito nilang kambing, ang nag-isang nagbibigay ngatas para sa kanilang almusal, ay natagpuan na nilang nakahandusay at wala ng buhay. Para kay Kyle, ito na ang hudyat na hindi na siya maaring manahimik lamang. Hindi niya hahayaang ang misteryosong nilalang na ito ang kumitil sa kanilang pag-asa. Sa paglubog ng araw, habang ang kadiliman ay muling lumalamon sa kagubatan, dinala ni Kyle ang kanyang kapatid sa isang lugar na hindi kalayuan sa kanilang bakuran. Gamit ang matibay na lubid at matatalas na kawayan, buwang ingat silang gumawa ngang isang patibong. Umasa silang sa gabing iyon, kung sino man o ano man ang salarin, ay tuluyan ng magpapakita at mahuhuli nila. Hindi nila alam na ang kanilang simpleng hangarin na protektahan ang kanilang kabuhayan ang magbubukas ng pinto patungo sa isang mundo na mas madilim at mas mapanganib pa kaysa sa kanilang inaakala. Isang malakas at nakakayanig na kalabok ang gumising sa diwangang makapatid mula sa mahimbing nilang pagkakatulog. Sinundan ito ngang isang seryeng atungal na punong galit at pakwawala. Isang tunong na nakpatindik sa lahat ng balahibo sa kanilang makatawan. Nakatinginan sina Kyle at Lito, ang kanilang mamata ay parehong nanlalaki sa pinahalong takot at pananabik. "Kuya, ano yon?" Nanginginig na tanong ni Lito. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi sumagot si Kyle. Mabilis siyang bumangon, sinunggaban ang ita na laging nakasabit sa dingding at ang isang gasera. "Dito ka lang, Lito," mariin niyang sabi. Ngunit umiling ang bata. "Sasama ako, kuya. Hindi kita iwan." Nakita ni Kyle ang determinasyon sa mamata ng papati kaya wala na siyang nagawa kundi ang tumango. Dahan-dahan silang lumabas sa kanilang munting kubo. Ang liwanag mula sa gasera ay sumasayaw sa gitna ng kadiliman. Lumilihang nga gumagalaw na anino na tilam nga multo sa kanilang paligid. Ang matunong ng pagpupumiglas ay lalong lumalakas habang papalapit sila sa lugar kung saan nila itinayo ang patibong. Pagdating nila, isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang bumungat sa kanila. Nahuli sa kanilang bitak ang isang nilalang. Sa unang tingin, mukha itong isang malaking aso, ngunit habang pinagmamasdan nila itong mabuti, napansin ni Kyle ang mga katangiang kakaiba. Ang katawan nito ay mas malaki kaysa sa alinmang asong nakita niya, natatakpan ng magaspang at itim na balahibo na parang uling. Ang mamata nito ay nagliliyap sa dilim, isang mapulang liwanag na parang dalawang baga, punong walang katulad na galit. Ang pinakakakaiba sa lahat ay ang mapangil nito na mas mahaba at mas matutulis kaysa sa ordinaryo, at sa tuwing ito'y atungal, isang amoy na parang pinahalong, nabubulok na laman at basa na lupa ang kumakalat sa hangin. "Diyos ko, kuya, ano yan?" bulong ni Lito.
Nanginginig sa likuran ng kanyang kapatid. Hindi ko alam, sagot ni Kael. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit ang pagkakahawa niya sa ita ay mahigpit na mahigpit. Pero ito ang pumapatay sa maalaga natin. Ang patibong na gawa sa lubid na abaka ay halos bumigay na sa walang tigil na pagwawala ng nilalang. Alam ni Kael na kailangan nilang kumilos ng mabilis bago ito tuluyang makawala. Lito, kumuha ka makapal na sako sa loob ng bahay. Adalin mo rito ang isa pang rolyo ng lubid. Bilisan mo, utos ni Kael. Kahit takot na takot, tumakbo si Lito pabalik sa bahay. Naiwan si Kael na mag-isang nakaharap sa mabangis na nilalang. Pinakmasdan niya ang bawat galaw nito, ang pagwasiwas ng kanyang ulo, ang pakalmot ng gakuko nito sa lupa. Ang lakas nito ay hindi pangkaraniwan, hindi tulad ng isang normal na hayop. Nang bumalik si Lito, dala ang sako at lubid, nagsimula na sila sa mahirap na gawain. Kailangan nilang may silit ang nakwawalang nilalang sa sako. Bawat paglapit nila ay sinasalubong ng malakas na ungol at pag-atake. Kinailangan ni Kael na gamitin ang isang mahabang piraso ng kahoy para idiin ang ulo ng nilalang sa lupa, habang si Lito naman ay mabilis na sinusubukang isilit ang mapaan nito sa sako. Pawis, takot, at determinasyon ang kanilang puhunan. Matapos ang tilawalang katapusang pakikipagbuno, sa wakas ay nagtagumpay sila. Ang nilalang ay naipasok na nila salop ng sako ngunit hindi pa rin ito tumitigil sa pagpupumiglas. Mabilis nilang tinalyan ang bungangang ng sako gamit ang lahat ng lubid na mayroon sila. Humihingal at basang-basang ang pawis, napaupo ang makapatid sa lupa. Ang sako ay patuloy na gumagalaw sa kanilang harapan. Anong gagawin natin dito? Kuya, tanong ni Lito. Nag-isip si Kael. Hindi nila ito maring patayin. Paano kung may nagmamay-ari nito? Ngunit hindi rin nila ito maaring pakawalan para muling maminsala. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Dadalhin natin ito kay Aling Celia. Si Aling Celia ang kinikilalang manggagamot ng Baryo Luningning. Ngunit higit pa sa pagiging isang herbolaryo, kilala rin siya sa kanyang kaalaman sa mga bagay na hindi may paliwanag. Siya ang nilalapitan ng mga taga-baryo kapag may makakaibang karamdaman, masumpa, o mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng simpleng lohika. Ang kanyang bahay ay nasa kabilang dulong baryo. Malayo sa kabahayan, nakatayo sa isang malit na burol na napapaligiran ng malalaking puno. Ang pagpunta doon sa gitnang gabi ay isang hamon, lalo na't may dala silang isang mabigat at nagwawalang nilalang. Ngunit para kay Kael, si Aling Celia, ang kanilang tanging pag-asa para malaman ang katotohanan. Pinaktulungan nilang buhatin ang sako. Agad nilang naramdaman ang hindi pangkaraniwang bigat nito. Tila mas mabigat pa ito kaysa sa itsurang ng nilalang. Nagsimula na ang kanilang mahirap na paglalakbay. Ang daan patungo sa bahay ni Aling Celia ay isang makipot na landas na tinubuan ng matataas na damo at makakapal na baging. Ang tanging liwanag nila ay ang munting gasera ni Kael. Bawat yabag nila ay maingat. Bawat kalusko sa paligid ay nagdudulot ng kaba sa kanilang dibdib. Ang sako ay walang tigil sa paggalaw. Minsan ay bigla itong magwawala na halos ikabuwal na nilang dalawa. Kuya, parang lalo siyang lumalakas. Sabi ni Lito habang hirap na hirap sa pagbubuhat. Kayanin natin. Lito, malapit na tayo, sagot ni Kael kahit na ang sarili niyang braso ay nangangalay na. Ang kagubatan sa gabi ay may sariling buhay. Ang huni ng makulili ay tila isang babala. Ang maaninong mapuno ay namistulang mahiganteng nakabantay sa kanilang pagdaan. Pakiramdam ni Kael ay may dandaang mamatang nakatingin sa kanila mula sa kadiliman, mamatang naaabang. Sinubukan niyang alisin ang takot sa kanyang isipan. Kailangan niyang maging matatak para sa kanyang kapatid. Mahigit 1 oras na silang naglalakad, pagod at pawisan. Nang sa wakas ay matanaw na nila ang isang munting liwanag sa dikalayuan. Iyon na ang bahay ni Aling Celia. Isang maliit na kubo na nailawan ng isang lampara sa bintana, tila isang munting bituin sa gitnang karagatan ng kadiliman. Nakahinga silang maluwag. Sa wakas, narating na nila ang kanilang patutunguhan. Dahan-dahan silang umakyat sa munting burol, hila-hila ang sakong hindi pa rin tumitigil sa pagwawala. Sa bawat hakbang papalapit sa kubo, isang kakaibang katahimikan ang kanilang napapansin.
Isang katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ngang kagubatan. Sa wakas, narating din nila ang bakuran ni Aling Celia. Ibinaba nila ang gumagalaw paring sako sa damuhan, at kapwa napahawa sa kanilang matuhod, habol ang kanilang pahinga. Ang bahay ay gawa sa matitandang kahoy na pinatibayang panahon, napapaligiran ng isang hardin na puno nga kakaibang halaman na hindi karaniwang nakikita. Ang ilan ay may mga dahon na kulay lila, ang iba naman ay may mga bulaklak na tila nakanganga. Mula sa bintana, isang malungkot na liwanag ng lamparaang nagbibigay buhay sa munting dampa sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang pinakapansin-pansin ay ang katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Maging ang huni ng mga kuligli na kanina'y walang tigil ay tila napipi. Walang kahit anong tunok maliban sa kanilang sariling malakas na pahinga at ang maflet na pagwawala ng nilalang sa loop ng sako. Kuya, parang walang tao. Kinakabahang sabi ni Lito. Bantayan mo yan, huwag mong iwan. Tatawagin ko lang si Aling Celia. Sagot ni Kael. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Ang kahoy ay may kalumaan na at may makakaibang simbolo na inukit malapit sa hamba. Kumatok siya ng 3 beses. Aling Celia, kami po ito, si Kael. Walang sumasagot. Ang tanging sagot sa kanya ay ang alingaw-ngaw ngang sarili niyang boses. Sinubukan niyang muli, mas malakas ngayon. Aling Celia, buksan niyo po ang pinto. May mahalaga po kaming dala. Ngunit katahimikan pa rin ang nanay. Napansin ni Kael na ang pinto ay hindi nakakandado. Bahagya pa nga itong nakaawang. Dahan-dahan niya itong itinulak. Isang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ngang pinatuyong mahalaman at insenso. Isang pamilyar na amoy sa bahay ngang isang manggagamot. Ngunit may kasama itong ibang amoy. Isang amoy na metaliko at medyo malansa na nakpaalala sa kanya sa amoy ng dugo. Sumilip siya sa loob. Madilim. Maliban sa liwanag na nakmumula sa isang silid sa bandang likuran. Ang nga anino ay mahahaba at tila may sariling buhay. Aling Celia, tawag niya ulit. Ang boses niya ay medyo nanginginig na. At doon, sa gitnang katahimikan, isang nakapangingilabot na tunok ang biglang bumasak sa lahat. Isang malakas na kalabok, na parabang isang mabigat na aparador ang ibinaksak, sinundan ng isang pigil na sigaw. Isang sigaw ng isang taong nasa bingit ng kamatayan. Aling Celia, sigaw ni Kael. Ang paalala ay biglang pumalit sa kanyang takot. Itinulak niyang buong lakas ang pinto. Ngunit tila may nakabara dito. Sa kanyang desperasyon, umatras siyang ilang hakbang at buong lakas na sinipa ang pintuan. Nakbigay ang luma at marupok na kahoy. Sa pagbagsak ng pinto, sumunod si Lito Salop. Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Ang kanilang nga mata ay dahan-dahang nananawa sa kadiliman ng sala. Ang lugar ay puno ng nakabiting anting-anting, makabangga na puno na maugat, at makaistante na siksik sa makabote na langis at pulbos. Ang liwanag ay nanggagaling sa may kusina, at doon, sa sahig ng kanilang sala, nakita nila ang isang bagay na magmamarka sa kanilang isipan habang buhay. Isang nilalang na nakatalikot sa kanila ang nakaupo sa sahig. Ang katawan nito ay payat ngunit maskulado, nababalutan ng makapal at itim na balahibo. Ang nga braso nito ay mahahaba at hindi natural, nagtatapos sa mga daliring may matutulis at maruruming kuko na nakabaon sa sahig na kahoy. Nakayuko ito sa isang bagay at gumagawa itong isang mababa at basang tunok, isang tunong ang pakmuya at pakhigop. Sa ilalim ng halimaw, nakita nila ang laylayan ng pamilyar na bestida ni Aling Celia. Ang matandang manggagamot ay nakahandusay at hindi gumagalaw. Parehong natigilan sa kanilang kinatatayuan sina Kael at Lito. Ang kanilang manggapa ay tila napako sa sahig. Ang hangin ay tila nawala sa kanilang manggabaga. Gusto nilang sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Habang sila'y paralisado sa takot, isang panibagong tunok ang kanilang narinig mula sa kanilang likuran. Isang tunong ng pakapunit ng tela, malakas at marahas. Sabay silang napalingon. Ang sako na kanilang pinahirapang talian ay pilas-pilas na. At mula sa butas nito, dahan-dahang lumalabas ang nilalang na kanilang nahuli. Ngunit hindi na ito ang nilalang na kanilang inilagay sa loop. Isang nakapangingilabot na pagbabagong anyo ang nagaganap sa kanilang harapan. Ang katawan nito ay nagsimulang humaba.
Maririnig ang malulutong na paglaguto nung ngabuto nito habang nagiba itong posisyon. Ang pangungmukha na parang sa aso ay humahaba at nagiging mas malapat. Ang ngapangil nito ay tila lalong tumutulis. Ang itim na balahibo nito ay tila kumikislot at lalong kumakapal. Dahan-dahan itong tumayo sa kanyang dalawang paa sa likod. Ang nga braso nito ay humahaba rin at ang makuko nito ay kumukuba at tumatalim. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang aso na kanilang nahuli ay naging isang ganap na halimaw, isang perpektong kawangis ng nilalang na nasa ibabaw ni Aling Celia. Ang ingay ngang pagbabagong anyo ay nakaagawang pansin ng unang halimaw. Dahan-dahan itong tumigil sa ginagawa nito. Dahan-dahan din itong lumingon. Sa paharap nito sa kanila, nakita ngang makapatid ang mukha ngang purong bangungot. Ang mukha nito ay basang-basang dugo. Ang mamata nito ay dalawang nagliliyap na pulang tuldok sa kadiliman. At sa pagitan ng malabi nito ay may mga pirasong laman. Itinaas ng halimaw ang ulo nito at umungol. Isang tunog na puno ngang pagbabanta. Ang bagong anyong halimaw sa kanilang likuran ay sumagot din ng kaparehong ungol. Naramdaman ni Kael ang pagyanyi ng lupa sa ilalim ng kanyang mapaa. Naipit sila. Nasa pagitan sila ang dalawang makamukhang halimaw na kapwa nakatingin sa kanila na may isang hangarin, ang pumatay. Walang oras para mag-isip. Sa isang iglap, itinulak ni Kael si Lito sa kanyang likuran. Itinaas niya ang kanyang itak na ngayon ay tila isang maliit na laruan kumpara sa mahalimaw na kanilang kaharap. Ang dalawang nilalang na tila nakakaintindihan ay sabay na bumuka ang kanilang nabibig at nakpakawala ng isang nakabibinging sigaw. Isang sigaw na hindi galing sa mundong ito, isang sigaw na nangangako ng kamatayan. Kasabay ng nakabibinging sigaw ng dalawang halimaw, ang mundo para kina Kael at Lito ay tila huminto sa pag-ikot. Ang takot ay isang malamig na kamay na humigpit sa kanilang nalalamunan, pumipigil sa kanila na huminga. Ang halimaw na nasa kanilang harapan, ang umatake kay Aling Celia, ay unang kumilos. Ito'y yumuko, naghahanda para sa isang mabilis na pagsugot. Itinaas ni Kael ang kanyang itak, isang walang saysay na pananggalaban sa tiyak na kamatayan, habang si Lito ay napapikit na lamang sa kanyang likuran, naghihintay sa hindi maiwasang katapusan. Ngunit bago pa man makatalon ang halimaw, isang anino ang biglang dumaan na parang kidlat mula sa pintuan ng kusina. Isang matalas na kalansing ng bakalang pumuno sa hangin, sinundan ng isang masakit na atunga. Napamulat si Lito. Ang halimaw, na susugot sana sa kanila, ay napadaustos sa sahig, at sa balikat nito ay may nakatarak na isang mahabang itak. Sa pintuan ng kusina nakatayo ang isang lalaki. Payat ang kanyang pangangatawan ngunit matipuno. Ang kanyang magalaw ay mabilis at tiyak. Suot niya ay simpleng damit panlakbay na may kalumaan na, ngunit sa kanyang nga mata ay mayroong isang klase ngang kalamigan at fokus na hindi pangkaraniwan. Siya si Rico. Sa isang iglap, binunot niya ang isa pang itak mula sa kanyang likuran. Hindi ito ordinaryong itak. Ang bakal nito ay tila mas maitim. At sa liwanag na lampara, may mga kakaibang simbolo na kumikinang sa talim nito. Ang dalawang halimaw, na ngayon ay parehong nakatingin sa bagong dating, ay sabay na sumugot. Ang bahay ni Aling Celia ay naging isang arena ng isang marahas at sinaunang laban. Si Rico ay kumilos na parang isang mananayaw sa gitna ng kaguluhan. Hindi niya sinasalubong ang lakas ng mahalimaw. Sa halip siya ay umiwas, gumugulong, at ginagamit ang bawat sulok ng bahay para sa kanyang kalamangan. Nang sumugot ang unang halimaw, mabilis niyang sinipang isang maliit na mesa, ipinangharang sa daraanan nito. Ang halimaw ay sumalpok sa mesa. Nakbigay kay Rico ang sapat na oras para harapin ang ikalawa. Ang makuko nito ay humahawi sa hangin. Nakiwan ng malalalim na kalmot sa mga dingding na kahoy. Ngunit si Rico ay mas mabilis. Sa bawat hawi si Jai nakakajuko o nakakatalong paladyo. Ang kanyang itak ay gumagalaw na parang baging kanyang braso. Sumasangga at umaatake sa mga pagkakataong hindi inaasahan. Napagtanto ni Kael na hindi siya maaring manutlang. Kahit nangingini ang buong katawan, hinila niya si Lito patungo sa isang sulok sa likod ng isang malaking baul. Manatili ka dito, sigaw niya sa kapatid. Pagkatapos ay dumampot siya ng isang mabigat na bangang gawa sa luwat at sa lahat ng kanyang lakas ipinukol ito sa halimaw na malapit sa kanya.
tumama ang banga sa likod ng halimaw. Hindi ito nasaktan, ngunit sapat na iyon para maagaw ang atensyon nito kahit isang segundo lang. Ginamit ni Rico ang pagkakataong iyon. Mabilis siyang umikot at iwinasiwas ang kanyang ita na tumama sa binti ng halimaw. Isang malalim na hiwaang naiwan nito. Ngunit ang kakaiba, sa pagtamang ng talim sa balat ng halimaw, umusok ito na parang napasong laman at ang atungal ng halimaw ay hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa tila ibang klase ng paghihirap. Ang dalawang halimaw ay tila lalong nagalit. Sabay silang sumigaw at naging mas mabangis ang kanilang napakatake. Sinira nila ang naupuan, winasak ang naestante, at ang naboteng langis at pulbos ay nakalat sa sahig. Ang laban ay umabot sa sukdulan. Si Rico ay nakatanggap ng ilang magalos, ngunit hindi siya natinak. Sa isang mabilis na pakilos, sinaksak niya ang sahig gamit ang isang itak. Ginamit itong panukot para makatalon. At habang nasa hangin, sinipa niya ang pangang ng isang halimaw. Sa kanyang pakbaksak, ang isa pa niyang itak ay mabilis na humiwa sa braso ng pangalawang halimaw. Ang dalawang nilalang ay pareho ng sugatan. Ang kanilang magalaw ay medyo bumagal at ang kanilang maungol ay puno ng pag-atubili. Tila napagtanto nila na ang taong kaharap nila ay hindi isang ordinaryong biktima. Nakatinginan ang dalawang halimaw, isang hindi nakikitang senyasan ang naganap sa pagitan nila. Sa isang huling, malakas na sigawng kabiguan, sabay silang umatras. Ang isa ay dumaan sa bintana, binasak ang salamin at kahoy na harang. Ang isa naman ay sumalpok sa dingding na gawa sa sawali, lumihang isang malaking butas, at parehong naglaho sa kadiliman ng gabi. Ang tanging naiwan ay ang katahimikan, na binasak lamang ng malakas na pahinga ni Rico at Kael. Ang buong bahay ay wasak. Si Rico ay tumayo ng tuwid, pinakmasdan ang kanyang itim na itak. Pinunasan niya ito sa kanyang damit bago isinukbit muli. Lumapit si Kael kay Lito na umiyak sa sulok. Niyakap niya ito ng mahigpit. Tapos na, Lito. Ligtas na tayo. Pagkatapos ay sabay silang napatingin kay Rico na ngayon ay papalapit sa nakahanusay na katawan ni Aling Celia. Salamat, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay punong pakamanga at pasasalamat. Sino ka? Ako si Rico. Sagot ng lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon. Isang manlalakbay. Lumuhod siya sa tabi ni Aling Celia at maingat na sinuri ang nasugat nito. Ang damit ng matanda ay punit-punit at basang-basang dugo. Mayroon siyang malalalim na kamot sa braso, dibdib at tagiliran. Tumulong kayo sa akin, sabi ni Rico. Kailangan nating pigilan ang pagdurugo. Mabilis na kumilos si Kael. Sa utos ni Rico, kumuha siya ng malinis na tela mula sa aparador. Pinunit nila ito para gawing benda. Kitang-kita ni Kael ang kaalaman ni Rico sa panggagamot. Ang paraan kanyang paglilinis at pagbebenda sa masugat ay hindi gawa ng isang baguhan. Mabubuhay pa ba siya? Tanong ni Kael. Umiling si Rico. Malala ang masugat niya. Hindi ko ito kaya mag-isa. Isa lang akong nag-aral pa lamang na manggagamot. Kung hahayaan natin siya dito, tiyak na mamamatay siya bago sumikat ang araw. Anong gagawin natin? May kilala pa ba kayong ibang manggagamot dito? Tanong ni Rico. Si Mang Isko? Mabilis na sagot ni Kael. Pero hindi siya kasing galing ni Aling Celia. Mas simpleng laknat at pilay lang ang kaya niya. Kahit na, sabi ni Rico, mas mabuti na iyon kaysa sa wala. Kailangan natin siyang dalhin doon. Ngayon na, tumingin si Kael sa labas, sa madilim na kagubatan. Ang ideya na muling tahakin ang landas na iyon, lalo na't alam nilang may dalawang sugatang halimaw na gumagala sa paligid, ay nakapangingilabot. Ngunit nang tiningnan niya ang mukha ni Aling Celia, na maputla at halos hindi na humihinga, alam niyang wala silang pagpipilian. Sige, sabi ni Kael, puno ng determinasyon. Paano natin siya dadalhin? Umanap si Rico G makapal na kumot. Maingat nilang inilipat ang katawan ni Aling Celia sa ibabaw nito. Ginawa itong parang isang duyan. Sa labas, ang gabi ay lalong lumalamim. Ang panandaliang ginhawa na kanilang naramdaman ay napalitan ng panibagong pag-alala. Nagsimula na naman ang isang mahirap na paglalakbay. Isang paglalakbay para iligtas ang isang buhay. Habang ang anino ng kamatayan ay patuloy na nakabantay sa bawat sulok ng madilim na kagubatan. Ang paglalakbay pabalik sa kabayanan ay mas mahirap
at mas nakakapangilabot kaysa sa nauna. Ngayon, hindi na isang misteryosong banta ang kanilang dala, kundi isang buhay na nakasalalay sa kanilang mga kamay. Binuhat ni Kael at Rico ang makabilang dulo ng kumot na nagsisilbing duyan para kay Aling Celia, habang si Lito naman ang nauna. Nanginginig na iwinawasiwas ang liwanag ng gasera sa madilim na landas. Bawat hakbang ay maingat at puno ng pag-aalala. Ang bigat na katawan ni Aling Celia ay isang patuloy na paalala sa kanilang misyon. Ang kagubatan ay tila lalong naging mapanuri. Ang bawat kaluskos ng mga dahon ay nadudulot ng biglang paginto at pakikiramdam. Ang bawat pagaspas ng hangin ay tila may dalang bulong ang panganib. Alam nilang nasa paligid lamang ang dalawang halimaw, sugatan at malamang ay naghihintay ng pagkakataong makaganti. Bilisan natin, bulong ni Rico. Ang kanyang nga mata ay walang tigil sa palibot sa paligid. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Huminto sila sandali sa ilalim ng isang malaking puno ng balete para makhabol ng hininga. Dahan-dahan nilang ibinaba si Aling Celia. Si Kael ay napasandal sa puno, ramdam ang pagod sa bawat hiblang ng kanyang kalamnan. Dito na niya hindi napigilang magtanong. Rico, simula niya, ang kanyang boses ay mahina. Ano ba talaga ang manilalang na iyon? Hindi sila ordinaryong hayop. Tumingin si Rico sa kadiliman. Tila may hinahanap. Hindi nga sila ordinaryo. Sagot niya, ang tawag sa kanila ay Sikbin. Maalagat ng kadiliman. Sikbin? Ulit ni Lito. Ang kanyang mamata ay bilog sa takot. Narinig ko na iyan sa makwento ng lola. Sabi nila, maaso daw sila na naglalakat ng paatras. Ngumiti si Rico ng bahagya. Isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang nga mata. Masigit pa ron ang katotohanan. Sila ay isang uri ng aswang. Malakas, mabilis, at tuhaw sa dugo at laman. Hindi sila basta-basta napapatay ng ordinaryong paraan. Swerte tayo at natakot sila kanina. Pero bakit nila inatake si Aling Celia? Tanong ni Kael. Ano ang kailangan nila sa isang matandang manggagamot? Nakbuntang hininga si Rico. Iyan ang hindi ko patiyak. Ngunit may hinala ako na may kinalaman ito sa pakay ko kung bakit ako napatpat sa lugar na ito. Tumingin sa kanya si Kael. Naghihintay ngang karuktong. Naghahanap ako ang isang bagay na napakabihira at napakamakapangyarihan. Patuloy ni Rico. Hinahanap ko ang mutya ng ilang-ilang. Mutya ng ilang-ilang. Ayon sa mga alamat, ito ay isang maliit na hiyas na namumuo sa pusong isang mahiwagang puno nga. Ilang-ilang. Isang puno na namumulaklak lamang tuwing ikasampung kabilugang ng buwan sa loob ng isang dekada. Ang mutya ay sinasabing may kakayahang magpagaling ng kahit anong sakit o sugat at higit sa lahat, ang liwanag nito ay lason sa mga nilalang ng dilim tulad ng Sigbin. Ang kapangyarihan nito ang pinakamabisang pananggalaban sa kanila. At sa tingin mo, nandito sa baryo namin ang mutyang iyon? Malakas ang kutob ko. Sabi ni Rico, ang Sigbin ay hindi basta-basta pumupunta sa isang lugar na walang dahilan. Marahil ay alam din nila na malapit nang mamulaklak ang puno at gusto nilang makuha ang mutya para sa kanilang masamang Panginoon. O baka naman, gusto nilang hadlangan ang sinumang nagtatangkang kumuha nito. Siguro ay alam nila na si Aling Celia ay may kaalaman tungkol dito, kaya siya ang kanilang inatake. Ang paliwanag ni Rico ay nabigay ng kaunting liwanag sa isipan ni Kael. Ngunit naiwan din ito mas marami pang katanungan at mas malalim na takot. Kung ang mga halimaw na iyon ay naghahanap ng isang makapangyarihang mutya, ibig sabihin ay hindi sila titigil hanggat hindi nila ito nakukuha. Ibig sabihin, ang panganib sa kanilang baryo ay mas malaki pa kaysa sa inaakala niya. Kailangan na nating magpatuloy, sabi ni Rico, at muli nilang binuhat si Aling Celia. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Ang nasalita ni Rico ay umaling-aungaw sa isip ni Kael na nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ngayon, hindi na lang buhay ni Aling Celia ang nakataya, kundi ang kaligtasan ng buong baryo Luningning. Matapos ang isa pang oras ng paghihirap, sa wakas ay natanaw na nila ang maunang bahay sa kanilang baryo. Nakahinga silang maluwag. Ang presensya ng ibang matahanan, kahit natulok na ang tao, ay nagbigay sa kanilang pakiramdam ng kaligtasan. Nagdire-diretso sila sa dampa ni Mang Isko.
Si Mang Isko ay isang matandang lalaki na payat at kubana, ngunit ang kanyang nga mata ay punong kabaitan. Nagulat siya nang makita ang duguang si Aling Celia. Agad niya silang pinapasok. Habang si Rico ay nagpapaliwanag sa nangyari, omitting the monstrous details and simply saying she was attacked by a wild animal. Inilapag nila si Aling Celia sa papag ni Mang Isko. Ginawang matanda ang lahat ng kanyang makakaya. Maingat niyang hinugasan muli ang masugat gamit ang pinakuluang dahon ng bayabas. Nagdikdik siya ng iba't ibang uringang halamang gamot at itinapal ito sa masugat. Habang ginagawa ito, bumubulong siya nga dasal at orasyon. Si Kyle, Lito, at Rico ay tahimik na nakmamasid. Bawat isa ay nakdarasal sa kanilang sariling paraan. Ang pakdurugo ni Aling Celia ay tuluyang huminto. Ang kanyang pahinga, bagamat mababaw, ay naging mas regular. Ngunit hindi pa rin siya nagigising. Sinubukan siyang tawagin ni Mang Isko. Tinapik-tapik ang kanyang pisngi, ngunit wala pa ring reaksyon. Umiling si Mang Isko. Nagawa ko na ang lahat ng aking magagawa, sabi niya sa malungkot na boses. Ang masugat niya ay hindi na makdudugo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila ayaw nang bumalik sa kanyang katawan. Siya ay nasa isang malalim na pagkakatulog. Nasa sa kanya na kung kailan siya babangon. Ang balita ay tila isang mabigat na dagok para kay Kyle. Nabigo ba sila? Iniligtas nila siya mula sa mga halimaw para lamang mapunta sa isang sitwasyong hindi nila kontrolado. Sa labas, ang kadiliman ay unti-unti nang naglalaho at napapalitan ng malamlam na liwanag ng bukang liwewe. Pagod na pagod ang kanilang nakatawan at isipan. Tumingin si Kyle kay Rico, ang lalaking nagligtas sa kanila. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kung wala ito. Rico, sabi ni Kyle, wala kang matutuluyan dito. Kung gusto mo, mari ka munang manatili sa aming kubo. Simpleng-simple lang iyon, pero may bubong ka para masilungan. Tumingin si Rico kay Kyle, pagkatapos ay kay Lito, at sana tutulog na si Aling Celia. Salamat, sabi niya. Tatanggapin ko ang alok mo. Ang pasang-ayon ni Rico ay nabigay ngang kaunting kapanatagan sa puso ni Kyle. Sa ngayon, mayroon silang isang kakampi. Isang kakampi na matapang at may kaalaman sa mga bagay na hindi nila naintindihan. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang kubo, ang unang sinang araw ay tumagos na sa mga dahon. Ang baryo Luningning ay muling nagigising sa isang panibagong umaga. Ngunit para kina Kyle at Lito, ang umagang ito ay iba. Ito ang umaga pagkatapos ang bangungot. At sa kanilang puso, alam nilang ang bangungot ay hindi pa tapos. Ito'y nagsisimula pa lamang. Ang sumunod na umaga ay nagdala ng isang mapanlinlang na katahimikan. Sa maliit na kubo ni Kyle, ang hangin ay mabigat sa pagod at hindi masambit na takot. Si Rico ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Maingat na nililinis ang kanyang itim na itagamit ang isang piraso ng tela at isang espesyal na langis na amoy ugat ng mapuno. Ang kanyang bawat kilos ay kalmado at may disiplina. Isang imaheng ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan na kanilang pinagdaanan. Si Lito naman ay nakaupo sa tabi ng bintana. Yakap-yakap ang kanyang tuhod. Ang kanyang mata ay nakatitik sa kawalan. Ang alaalang na nakaraang gabi ay malinaw pa ring sumasayaw sa kanyang isipan. Si Kyle, sa kanyang pagnanais na ibalik ang kahit kaunting normalidad, ay naghahanda ng kanilang almusal, isang mangkok ng kanin at ilang pirasong tuyo. Ngunit ang bawat isa sa kanila ay alam na ang normalidad ay isang bagay na malayo na nilang makamtan. Ang presensya ni Rico sa kanilang bahay ay isang malaking ginhawa. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pada na nakpoprotekta sa kanila mula sa mga halimaw sa labas. Subalit ang panandaliang kapayapaan ay biglang nawasak. Isang malakas na sigaw ang umaling-angaw mula sa labas. Sinundan ng sunod-sunod na pag-iyak at pagtangis. Hindi nagtagal, isang kapitbahay, si Mang Teban, ang dumating sa kanilang pintuan. Humahangos, ang mukha ay basang-basang luha at pawis. Kyle, Kyle, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang samang balita, agad na napatayo si Kyle, habang si Rico naman ay naging alerto. Ang kanyang kamay ay muling napahawak sa puluhan ng kanyang itak. Anong nangyari, Mang Teban? Si Mang Isko. Hirap na sabing matanda, habol ang kanyang hininga. Patay na siya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Kyle. Ano? Paano? Hindi namin alam.
Ang pintong kanyang bahay ay wasak. Ang loop ay parang dinaanan ng isang bagyo at si Mang Isko. Diyos ko, Kael, ang katawan niya, wala nang natira sa kanyang laman loop. Ang paglalarawan ni Mang Teban, kahit putol-putol, ay sapat na para mapintang ang isang karumal-dumal na larawan sa isip ni Kael. Ang paraan ng pagkamatay ay kaparehong-kaparehong nangyari sa kanilang maalagang hayop. Ang masikbin, naramdaman ni Kael ang isang matining kirot ng konsensya. Sila ba ang dahilan? Dahil dinala nila si Aling Celia doon, natunton ba ang mahalin mo si Mang Isko? Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong baryo Luningning. Ang dating masiglang baryo ay naging isang lugar ng multo. Ang nga tao ay nakulong sa kanilang nga bahay. Ang nga bintana ay mahigpit na nakasara. At ang nga pinto ay hinarangan ng mabibigat na kasangkapan. Ang karaniwang ingay nga nag-usap na kapitbahay at naglalarong, mga bata ay napalitang ng isang nakabibinging katahimikan. Na paminsan-minsan ay binabasag ng mga pigil na pag-iyak. Ito na ang sinasabi ko, sabi ni Rico sa mahinang boses habang nakatingin sa labas ng kanilang bintana. Hindi sila titigil. Sa gitna ng laganap na takot, si Rico ang naging kanilang sandigan. Kailangan nating patibayin ang bahay na ito, sabi niya sa may otoridad na boses. Kael, umanap kang matitibay na tabla. Lito, tulungan mo akong maghanap ng matutulis na bato. Magapon silang nagtrabaho, hinarangan nila ang nga bintana ng makaragdagang tabla. Sa ilalim ng bawat siwang ng pinto at bintana, naglagay silang nga matutulis na bato. Kumuha rin si Rico nga dahon mula sa ilang mahalaman sa paligid, dinikdik ito at ipinahit sa bawat sulok ng kanilang kubo. Ano yan? Tanong ni Kael. Isang uri ng halaman na ayaw ng mga aswang, paliwanag ni Rico. Hindi ito sapat para patayin sila, pero ang amoy nito ay nakakairita sa kanila. Magbibigay ito sa atin ng babala kung malapit na sila. Habang nagtatrabaho, lalong humanga si Kael sa kaalaman at kahandaan ni Rico. Tila alam nito ang lahat ng dapat gawin. Si Lito, na kanina'y balot ng takot, ay unti-unting lumapit kay Rico. Pinapanot niya ang bawat kilos ng lalaki. Ang kanyang mata ay puno ng pakamangha. Ang takot niya ay napalitan ng isang uri ng pahanga sa kanilang bagong tagapagtanggol. Ngunit sa paglipas ng araw, habang ang kanilang bahay ay nagiging mas ligtas, isang maliit na binhingang pagdududa ang nagsimulang tumubo sa isipan ni Kael. Si Rico ay napakagaling ngunit napakalihim din. Saan mo natutunan ang lahat ng ito, Rico? Tanong ni Kael habang sila'y nagpapahinga. Tumingin sa kanya si Rico. Ang kanyang mata ay mailap. Sa mahabang paglalakbay, marami kang matututunan. Pero ang paraan mong pakikipaglaban, hindi iyon pangkaraniwan. Kinailangan kong matuto para mabuhay. Simpleng sagot ni Rico at agad na nag-ibang ang usapan. Tingnan mo! Malapit nang lumubog ang araw. Kailangan nating mahanda ng apoy. Ang sagot ni Rico ay laging ganun maikli at umiwas. Hindi niya kailanman binabanggit kung saan siya galing, kung sino ang kanyang pamilya, o kung bakit talaga siya nag-isa. Iwinaksi ni Kael ang pagdududa. Hindi ito ang oras para mag-isip ng kung ano-ano. Kailangan nila si Rico. Siya ang kanilang tanging pag-asa. Pagsapit ng gabi, nakulong silang tatlo sa loob ng kubo. Sa gitna ng sala, isang malit na apoy ang kanilang sinindihan, hindi lang para sa liwanag, kundi para sa kapanatagan. Sa labas, ang katahimikan ay mas mabigat, mas mapanganib. Nakwento si Rico ng maalamat mula sa ibang malupain para aliwin si Lito. Ngunit sa gitnang kanyang pakukuwento, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Ito ang malit na botong langis. Maingat niya itong binuksan. Isinawsaw niya ang kanyang daliri sa langis at sinimulang ipahid ito sa mga ukit ng kanyang ita. Bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan ni Kael. Inilapak ni Rico ang bote sa isang maliit na mesa sa kanyang tabi habang nagpapatuloy sa kanyang ginagawa. Ang atensyon ni Lito ay naagaw ngang maliit na bote. Ang apoy mula sa siga ay tumatagos sa malinaw na salamin. Nagbibigay liwanag sa langis at sa maliit na bagay na lumulutang sa loob nito. Dahil sa takot kanina, hindi niya ito napakmasdang mabuti. Ngayon, sa liwanag ng apoy, mas malinaw na niya itong nakikita. Ito'y maputi, may maliit na ulo at isang mabang buntot. Mayroon din itong dalawang maliliit na umbok sa gilid, na parang mabraso na hindi pagganap na nabubuo. Sa isip ng isang bata,
Ito'y isang napakalit at kakaibang uri ng butiki o bulate. Ang kanyang kuryosidad ay nanaig sa kanyang takot. Kuya, biglang sabi ni Lito. Pinuputol ang seryosong katahimikan na bumabalo sa kanila. Tumingin si Kael at Rico sa kanya. Itinuro ngang bata ang botang langis. Tingnan ninyo. Lumapit si Kael para tingnan kung ano ang itinuturo ng kapatid. Bakit Lito? Tanong niya. Ngumuso ang bata. Yung alaga ni Rico sa bote. Ang liit-liit na butiki. Paano kaya siya nakapasok sa loop? Ang simpleng tanong ang isang bata ay biglang nagpabago sa lahat. Napatingin si Kael sa maliit na bagay na lumulutang sa langis. Pagkatapos ay sa mukha ni Rico. Nasa isang iglap ay tila nakpakita ng bahagyang pakataranta bago muling naging kalmado. Sa sandaling iyon, ang maliit na binhinang pagdududa sa isip ni Kael ay biglang nagsimulang mag-ugat. Ang inosenteng tanong ni Lito ay nakbitin sa hangin na parang isang taba, pinuputol ang manipis na hibla ng kapanatagan na bumabalot sa kanilang munting kubo. Sa isang iglap, ang mukha ni Rico ay napakita ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Kael, isang bahagyang pakataranta, isang mabilis na pag-aalala bago ito muling natakpan ng kanyang karaniwang kalmadong maskara. Ah, iyan ba? Sabi niya na may pilit na tawa. Huwag ninyong pansinin iyan. Isa lamang iyang uringan ito. Isang agimat na galing pa sa aking naninuno, pangontra sa masasamang espiritu. Kinuha niya ang bote at mabilis na isinilit sa kanyang bulsa, na parabang ayaw na niya itong mapag-usapan pa. Tumango na lamang si Kael, na kukunwaring tinanggap ang paliwanag. Ngunit ang imahengang kakaibang nilalang sa loob ng langis, at ang panandaliang pagbabago sa ekspresyon ni Rico ay tumata na sa kanyang isipan. Ang biningang pagdududa ay hindi na isang bini lamang. Ito'y isa ng ugat na nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Hindi nakatulog si Kael ng gabing iyon. Habang ang kanyang kapatid at si Rico ay kapwa mahimbing na natutulog, siya ay nakahiga na dilat ang mamata, nakikinig sa bawat tunog ng gabi. Ang bawat kalusko sa labas ay nagpapaalala sa kanya sa masikbin, ngunit ngayon, may isang bagong takot na umuusbong sa loop niya. Isang takot na mas malapit, mas personal. Inulit-ulit niya sa kanyang isip ang mapangyayari, ang napapanahong pagdating ni Rico, ang kanyang pambihirang galing sa pakikipaglaban, ang kanyang malawa na kalaman tungkol sa maaswang, ang kanyang ngalihim, at ang botang langis. Kung iyon ay isang agimat, bakit ito mukhang isang buhay na nilalang? Bakit kailangan itong itago? Ang matanong ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan hanggang sa halos mamaos na siya sa pag-isip. Kinabukasan, isang pakakataon ang nagbukas. Kael? Sabi ni Rico habang sila inaagahan. Naubos na ang madahon na ipinahit natin sa bahay. Kailangan kong bumalik sa gubat para kumuhang panibago. Mas mabuting laging sariwa ang nga ito para mas malakas ang bisa. Sasama kami. Mabilis na sabi ni Kael. Ngunit umiling si Rico. Huwag na. Mas mapanganib sa labas. Dito na lamang kayo at isarang maigi ang pinto. Huwag ninyong bubuksan kaninuman maliban sa akin. Mabilis lang ako. Bago siya umalis, iniwan ni Rico ang kanyang maliit na bayong sa isang sulok ng kubo. Sa loob niyon, alam ni Kael, ay naroon ang boteng langis. Habang pinagmamasdan niya si Rico na naglalaho sa pagitan ng puno. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Ito na ang kanyang pagkakataon. Lito, sabi niya sa kapatid ng sigurado na siyang malayo na si Rico, halika, may ipapakita ako sa iyo. Pero kailangan mong manahimik at magbantay sa bintana. Sabihin mo sa akin kung pabalik na si Kuya Rico. Kahit naguguluhan, sumunod si Lito. Ang takot sa sigbin ay napalitan ng kuryosidad sa kung ano ang binabalak ng kanyang kapatid. Nangingini ang kamay ni Kael habang papalapit siya sa bayong ni Rico. Dahan-dahan niyang kinuha ang boteng langis. Ngayon, wala na ang apoy para guluhin ang kanyang paningin. Sa liwanag ng araw na tumatago sa masiwang ng dingding, mas malinaw niyang nakita ang nilalang sa loop. Hindi ito butiki. Ang hugis nito ay pamilyar sa isang paraan na nakakapangilabot. Mayroon itong malaking ulo kumpara sa katawan, isang kurbangang gulugot, at mga maliliit na umbok na magiging mga braso at binti. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan, isang leksyon sa kanilang klase sa akham. Ang mga libro ko, bulong niya sa sarili. Mabilis niyang tinungo ang isang lumang baul kung saan nakatago ang kanyang magamit sa eskwela.
Kinuha niya ang kanyang aklat sa agaham. Nanginginig ang kanyang madaliri habang binubuklat niya ang mapahina. Hinahanap ang unit tungkol sa buhay at pagpaparami. At doon niya ito nakita. Isang buong pahina na nakatong sa paglaking sanggol sa sinapupunan. Mayroong isang diagrama, isang serye nga, guhit na nakpapakita ng pagbabago, ng isang binhi mula sa pagiging isang maliit na kumpol, ng saliula hanggang sa maging isang ganap na sanggol. Itinabi niya ang botang langis sa tabi ng diagrama. Ang kanyang mamatay paulit-ulit na lumipat mula sa bote patungo sa aklat, at mula sa aklat pabalik sa bote. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ang nilalang salop ng langis ay isang perpektong kopya ng guhit na may etiketang embryo ng tao, ika-8 linggo. Hindi maari, bulong niya. Hindi! Ang masalita sa aklat ay malinaw. Ang guhit ay hindi mapakakaila. Ang bagay na dala-dala ni Rico, ang bagay na tinawa niyang anito, ay isang hindi pa naisisilang na sanggol. Isang sanggol na tao. Sa sandaling iyon, lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa isipan ni Kael. Ngunit ang larawang lumabas sa isang larawan ng purong katatakutan. Si Rico ay hindi isang manggagamot. Siya ay hindi isang bayani. Isang taong nakdadala ng isang embryo. Salop ng isang bote ay hindi maaring maging tagapagligtas. Siya ay isang halimaw. Marahil ay mas masahol pa sa mga sigbin na kanilang kinatatakutan. Ang kanilang tagapagtanggol ay isang uri ng mangkukulam o isang mas madilim na nilalang na hindi niya kayang pangalanan. Ang takot na naramdaman niya sa gubat ay walang-wala kumpara sa yelong takot na ngayon ay bumabalot sa kanyang puso. Nasalop silang isang bitak, nakakulong kasama ang isang halimaw na nagpapanggap na tao. Kuya, pabalik na siya. Narinig niyang sigaw ni Lito mula sa bintana. Nagising si Kael mula sa kanyang pagkakatulog. Mabilis niyang isinara ang aklat at ibinalik ang bote sa bayong. Sinisigurong nasa parehong posisyon ito tulad ng dati. Pagkatapos ay hinila niya ang kanyang kapatid palayo sa bintana. Lito, makinig ka sa akin, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinang ngunit punong pagmamadali. Hinawakan niya ang balikat ng kapatid at tiningnan ito ng diretso sa mata. Kailangan nating umalis dito. Ngayon na. Pero bakit kuya? Paano ang masigbin sa labas? Mas mapanganib ang nasalop, sagot ni Kael. Wala ng oras para magpaliwanag. Ang bawat segundo ay mahalaga. Alam niya ang isang sira sa kanilang sahig sa likod bahay. Isang maliit na butas na natatakpan ng isang lumang banik na ginagamit nila para magtago nung sila'y mabata pa. Hinilan niya si Lito patungo ron. Bago sila lumabas, sinilip niya muli si Rico sa siwang ng dingding. Papalapit na ito, may dalang isang bungkos ng mabagong pitas na halaman. Mabilis na inangat ni Kael ang banik. Dumaan ka dito. Dahan-dahan at huwag kang gagawa ng ingay. Bulong niya kay Lito. Naunang bumabas si Lito, sinundan siya ni Kael. Gumapang sila sa ilalim ng kanilang sariling bahay. Ang alikabok at manggasapot ng gagamba ay dumidikit sa kanilang mamuha. Mula sa ilalim, narinig nila ang pakbukas ng pinto sa itaas. Ang ngayapa ni Rico ay maririnig na naglalakat sa sahig na kahoy ilang pulgada lamang mula sa kanilang nga ulo. Naghintay sila hindi humihinga hanggang sa ang ngayapak ay tumungo sa kabilang direksyon. Ito na ang kanilang pagkakataon. Gumapang sila palabas mula sa ilalim ng bahay sa bandang likuran. Sa gilid na natatakpan ng matataas na talahib, tumakbo sila. Tumakbo sila ng walang lingon-likot, papalayo sa kubo na naging kanilang kulungan, papalayo sa lalaking kanilang pinakatiwalaan. Ang kanilang tanging dala ay ang kanilang sarili at ang isang katotohanang mas nakakatakot pa kaysa sa alinmang aswang. Ang halimaw na kanilang kinatatakutan ay hindi lamang nasa labas ng kanilang tahanan, kundi nakatira sa loob nito. Ang inosenteng tanong ni Lito ay nakbitin sa hangin na parang isang taba. Pinuputol ang manipis na hiblang ang panatagan na bumabalot sa kanilang munting kubo. Sa isang iglap, ang mukha ni Rico ay nakpakita ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Kael, isang bahagyang pagkataranta, isang mabilis na paalala bago ito muling natakpan ng kanyang karaniwang kalmadong maskara. Ah, iyan ba? Sabi niya na may pilit na tawa. Huwag ninyong pansinin iyan. Isa lamang iyang uri nga anito, isang agimat na galing pa sa aking maninuno. Pangontra sa masasamang espiritu.
Kinuha niya ang bote at mabilis na isinilit sa kanyang bulsa, na para bang ayaw na niya itong mapag-usapan pa. Tumango na lamang si Kyle, na kukunwaring tinanggap ang paliwanag, ngunit ang imahen ng kakaibang nilalang salop ng langis at ang panandaliang pagbabago sa ekspresyon ni Rico ay tumata na sa kanyang isipan. Ang dinhingang pagdududa ay hindi na isang bini lamang. Ito'y isa ng ugat na nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Hindi nakatulog si Kyle ng gabing iyon, habang ang kanyang kapatid at si Rico ay kapwa mahimbing na natutulog. Siya ay nakahiga na dilat ang mamata, nakikinig sa bawat tunong gabi. Ang bawat kaluskos sa labas ay nagpapaalala sa kanya sa mga sikbin. Ngunit ngayon, may isang bagong takot na umusbong sa loop niya. Isang takot na mas malapit, mas personal. Inulit-ulit niya sa kanyang isip ang mapangyayari. Ang napapanahong pagdating ni Rico, ang kanyang pambihirang galing sa pakikipaglaban, ang kanyang malawak na kaalaman tungkol sa maaswang, ang kanyang malihim, at ang boteng langis. Kung iyon ay isang agimat, bakit ito mukhang isang buhay na nilalang? Bakit kailangan itong itago? Ang matanong ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan hanggang sa halos mamaos na siya sa pag-iisip. Kinabukasan, isang pagkakataon ang nagbukas. Kyle, sabi ni Rico habang sila'y naagahan. Naubos na ang madahon na ipinahit natin sa bahay. Kailangan kong bumalik sa gubat para kumuhang panibago. Mas mabuting laging sariwa ang nga ito para mas malakas ang bisa. Sasama kami, mabilis na sabi ni Kyle, ngunit umiling si Rico. Huwag na, mas mapanganib sa labas. Dito na lamang kayo at isarang maigi ang pinto. Huwag ninyong bubuksan kaninuman maliban sa akin. Mabilis lang ako. Bago si umalis, iniwan ni Rico ang kanyang maliit na bayong sa isang sulok ng kubo. Sa loob niyon, alam ni Kyle, ay naroon ang boteng langis. Habang pinagmamasdan niya si Rico na naglalaho sa pagitan ng mapuno, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Ito na ang kanyang pagkakataon. Lito, sabi niya sa kapatid nang sigurado na siyang malayo na si Rico. Halika, may papakita ako sa iyo. Pero kailangan mong manahimik at makbantay sa bintana. Sabihin mo sa akin kung pabalik na si Kuya Rico. Kahit naguguluhan, sumunod si Lito. Ang takot sa sigbin ay napalitan ng kuryosidad sa kung ano ang binabalak ng kanyang kapatid. Nangingini ang nakamay ni Kyle habang papalapit siya sa bayong ni Rico. Dahan-dahan niyang kinuha ang boteng langis. Ngayon, wala na ang apoy para guluhin ang kanyang paningin. Sa liwanag ng araw na tumatago sa mga siwang ng dingding, mas malinaw niyang nakita ang nilalang salop. Hindi ito butiki. Ang hugis nito ay pamilyar sa isang paraan na nakakapangilabot. Mayroon itong malaking ulo kumpara sa katawan, isang kurbangang gulugot, at mga maliliit na umbok na magiging mga braso at binti. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan, isang leksyon sa kanilang klase sa agham. Ang libro ko, bulong niya sa sarili. Mabilis niyang tinungo ang isang lumang baul kung saan nakatago ang kanyang nga gamit sa eskwela. Kinuha niya ang kanyang aklat sa agham. Nanginginig ang kanyang nga daliri habang binubuklat niya ang nga pahina. Hinahanap ang unit tungkol sa buhay at pagpaparami. At doon niya ito nakita. Isang buong pahina na nakatuon sa paglaking sanggol sa sinapupunan. Mayroong isang diagrama, isang seringang gaguhit na nagpapakita ng pagbabago ng isang binimula sa pagiging isang maliit na kumpol ng saliula hanggang sa maging isang ganap na sanggol. Itinabi niya ang boteng langis sa tabi nga diagrama. Ang kanyang nga mata ay paulit-ulit na lumipat mula sa bote patungo sa aklat. At mula sa aklat pabalik sa bote. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang muka. Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ang nilalang salop langis ay isang perpektong kopyang guhit na may etiketang embryo ng tao, ika-8 linggo. Hindi maari, bulong niya. Hindi. Ang salita sa aklat ay malinaw. Ang guhit ay hindi mapakakaila. Ang bagay na dala-dala ni Rico, ang bagay na tinawag niyang anito, ay isang hindi pa naisisilang na sanggol. Isang sanggol na tao. Sa sandaling iyon, lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa isipan ni Kyle. Ngunit ang larawang lumabas ay isang larawan ng purong katatakutan. Si Rico ay hindi isang manggagamot. Siya ay hindi isang bayani. Isang taong nakdadala ng isang embryo sa loob ng isang bote ay hindi maaring maging tagapagligtas.
Siya ay isang halimaw. Marahil ay mas masahol pa sa masigbin na kanilang kinatatakutan. Ang kanilang tagapagtanggol ay isang uri ng mangkukulam o isang mas madilim na nilalang na hindi niya kayang pangalanan. Ang takot na naramdaman niya sa gubat ay walang-wala kumpara sa yalong takot na ngayon ay bumabalot sa kanyang puso. Nasalop silang isang bitak na kakulong kasama ang isang halimaw na nagpapanggap na tao. Kuya, pabalik na siya. Narinig niyang sigaw ni Lito mula sa bintana. Nagising si Kael mula sa kanyang pakakatulog. Mabilis niyang isinara ang aklat at ibinalik ang bote sa bayong. Sinisigurong nasa parehong posisyon ito tulad ng dati. Pagkatapos ay hinila niya ang kanyang kapatid palayo sa bintana. Lito, makinig ka sa akin, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng pagmamadali. Hinawakan niya ang balikat ng kapatid at tiningnan ito ng diretso sa mata. Kailangan nating umalis dito. Ngayon na. Pero bakit kuya? Paano ang ngasigbin sa labas? Mas mapanganib ang nasalop, sagot ni Kyle. Wala nang oras para makpaliwanag. Ang bawat segundo ay mahalaga. Alam niya ang isang sira sa kanilang sahig sa likod bahay. Isang maliit na butas na natatakpan ng isang lumang banik na ginagamit nila para maktago nung sila ay mabata pa. Hinila niya si Lito patungo roon. Bago sila lumabas, sinilip niya muli si Rico sa siwang ng dingding. Papalapit na ito, may dalang isang bungkos ng bagong pitas na halaman. Mabilis na inangat ni Kael ang banik. Dumaan ka dito. Dahan-dahan at huwag kang gagawang ang ingay. Bulong niya kay Lito. Naunang bumaba si Lito, sinundan siya ni Kael. Gumapang sila sa ilalim ng kanilang sariling bahay. Ang alikabok at mga sapot ng gagamba ay dumidikit sa kanilang mamukha. Mula sa ilalim, narinig nila ang pagbukas ng pinto sa itaas. Ang mayapa ni Rico ay maririnig na naglalakat sa sahi na kahoy. Ilang pulgada lamang mula sa kanilang maulo. Nahintay sila, hindi humihinga, hanggang sa ang mga yapa ay tumungo sa kabilang direksyon. Ito na ang kanilang pagkakataon. Gumapang sila palabas, mula sa ilalim ng bahay sa bandang likuran. Sa gilid na natatakpan ng matataas na talahib, tumakbo sila. Tumakbo sila ng walang lingon-likot, papalayo sa kubo na naging kanilang kulungan, papalayo sa lalaking kanilang pinakatiwalaan. Ang kanilang tanging dala ay ang kanilang sarili at ang isang katotohanang mas nakakatakot pa kaysa sa alinmang aswang. Ang halimaw na kanilang kinatatakutan ay hindi lamang nasa labas ng kanilang tahanan, kundi nakatira sa loob nito. Ang paningin sa punong ng saging na nakahiga sa kama, nabihis na parang si Aling Celia, ay nakdulot ng isang matinding pakalito at takot kay Kael na halos magpabuwal sa kanya. Ang lahat ng kanyang pakasa ay gumuho sa isang iglap. Ang kanilang kanlungan ay isa lamang masalimot na bitak. Sa labas ng silid, narinig niya ang boses ni Ginang Tala. Kumusta, Kael? Ayos lang ba ang matanda? Ang boses na kanina'y tila musikang kabaitan. Ngayon ay tunong ang isang ahas na handang manukla. Napako si Kael sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang isip ay blanko. Anong gagawin niya? Kung lalabas siya, haharapin niya ang dalawang nakpapanggap na nilalang na hindi niya alam kung ano. Kung mananatili siya, sila'y makukulong sa silid na ito. Hinila niya si Lito. Magtago ka sa ilalim ng kama. Bulong niya. Anuman ang mangyari, huwag kang lalabas at huwag kang gagawa ng ingay. Mabilis na gumapang si Lito sa ilalim ng lumang papak. Ang kanyang mata ay nanlalaki sa takot. Kailangan ni Kael ng isang bagay. Isang sandata. Isang himala. Nasimula siyang mahalungkat sa manggagamit ni Aling Celia. Ang kanyang magkilos ay mabilis ngunit maingat para hindi makalika ang ingay. Binuksan niya ang isang maliit na aparador. Malumang damit lang na amoy naftalina. Tiningnan niya ang ilalim ng maunan. Wala. Ang kanyang desperasyon ay lumalaki sa bawat segundo. Sa kanyang paghahanap, napatpat ang kanyang kamay sa ilalim ng kama. Kung saan naktatago si Lito, may naramdaman siyang isang matigas na kahon na kahoy. Hinila niya ito palabas. Ito'y isang maliit na baul. Lumana at puno ng alikabok na may kandado na kinakalawang na. Gamit ang dulongang yang itak, sinira niya ang kandado. Sa loob, nakapatong sa ibabaw ng matuyong dahon at kakaibang nga bato, ay isang maliit na aklat.
Ang pabalat nito ay gawa sa maitim na katad na nanigas na sa katagalan. Ang mga pahina nito ay naninilaw at marupok. Nang buksan niya ito, nakita niya ang masulat kamay na salita na nakasulat sa isang kakaibang uri nga alpabeto, kahalo nga masalitang Latin at lumang Tagalog. Puno rin ito nga guhit na mabituin, buwan, at mga halamang hindi niya kilala. Ito ang librito ni Aling Celia, ang aklat ng kanyang maorasyon. Mabilis niyang binuklat ang mapahina. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Karamihan sa masalita ay hindi niya maintindihan. Ngunit sa isang pahina sa gitna, isang partikular na orasyon ang nakaagaw ng kanyang pansin. Mayroon itong guhit ng isang taong nakatayo sa gitna ng isang bilog, habang ang maaninong may sungay ay umaatras palayo. Para kay Kael, ito ay isang malinaw na simbolo ng proteksyon. Isang panalangin para itaboy ang kasamaan. Ito na ang kanyang hinahanap. Ito na ang kanilang tanging pag-asa. Hindi na siya nag-isip pa. Ang takot na baka anumang oras ay pasukin sila ni Ginang Tala at Profesor Dante ay mas matindi kaysa sa pag-alinlangan. Tumayo siya sa gitnang silid, iwinaksi ang punong saging sa sahig, at itinaas ang librito. Huminga siya ng malalim. Kael, ayos ka lang ba diyan sa loop? Bakit ang tahimik mo? Narinig niyang tanong ni Profesor Dante mula sa labas. May bahid ng paalala ang boses nito. Hindi siya sumagot. Sinimulan niyang basahin ang nga salita mula sa aklat. Indomina Sagrados Lumantras. Ang nga salita ay kakaiba sa kanyang dila, magaspang at makapangyarihan. Sa pagbikas niya, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin sa loob ng silid. Tila ito'y kumapal at naging mas mabigat. Ang liwanag na tumatagos sa masiwang ng bintana ay tila lumamlam. Sumpatalingaga sa baryong ito, narinig niya ang pagtigil sa pag-usap sa labas. Pagkatapos ay ang mga mabilis na yapagpapalapit sa pinto ng silid. Kyle, anong binabasa mo? Buksan mo ang pinto! Sigaw ni Ginang Tala. Ang kanyang boses ay hindi na malumanay, kundi puno ng pagkasindak. Ngunit hindi pinansin ni Kyle. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, ang kanyang boses ay lalong lumalakas, puno ng desperasyon. Mananay ka Ezra Multar Minor. Naramdaman niya ang pagyaning ng sahig, ang nga maliliit na gamit sa loob ng silid ay nagsimulang manginig, isang mahinang ugong ang nagsimulang marinig, na tila nanggagaling sa lahat ng dako at sawala. Sa kasagsagan ng kanyang pag-orasyon, ang pangunahing pinto ng bahay ay biglang bumukas sa isang malakas na kalabog. Isang sigaw ang umaling-aungaw. Huwag! Itigil mo yan. Si Rico. Nakatayo siya sa may pintuan ng sala, ang kanyang mukha ay puno ang purong takot. Nakita niya kung ano ang ginagawa ni Kael. Mabilis siyang tumakbo patungo sa silid. Ngunit huli na ang lahat. Sa pag-aakalang si Rico ay isa ring kaawi na gustong pumigil sa kanyang kaligtasan, isinigaw ni Kael ang mahuling salita ng orasyon ng buong lakas. Sangreroa, sumiklap ka. Sa sandaling iyon, isang hindi nakikitang puwersa ang sumabog mula kay Kael. Ang pinto ng silid ay lumipat mula sa kanyang gabisagra. Si Rico, na malapit na makarating sa kanya, ay tumasik pa atras na parang isang basahan. Ang buong bahay ay umanik, at sa baywang ni Rico, ang maliit na bote, langis na nakasabit sa isang sisidlan ay nagsimulang magliwanag. Isang nakakasilaw na berdeng liwanag ang bumalot dito. Pagkatapos, sa isang matinis na tunok, ito'y sumabog. Nakalat ang mapiraso ng salamin at langis sa sahig. Ang maliit na embryo ay bumaksak sa makahoy. Sa isang sandali, katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay mas nakakatakot pa. Pagkatapos, ang embryo ay nagsimulang kumibot. Isang mahinang usok ang nagsimulang umangat mula rito. Sa harap ng kanilang nga mata, isang karumal-dumal na himala ang naganap. Ang maliit na anyo ay nagsimulang lumaki. Ang mabuto nito ay tumutunog habang nabubuo. Ang balat ay kumakapal, ang malaman ay nabubuhay. Isang tunog ng pagkapunit at pagilom ang pumuno sa silid. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang maliit na embryo ay naging isang ganap na katawan ng isang babae, nakahiga sa sahig sa posisyong parang isang sanggol sa sinapupunan. Siya si Aling Celia. Dahan-dahan, ang kanyang nga daliri ay gumalaw. Ang kanyang nga binti ay umunat. Dahan-dahan siyang bumangon,
Ang kanyang nga kilos ay unay mahina at nanginginik, ngunit mabilis na naging matatak at puno ng lakas. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang buho, nabasa pa. Ay, dumidikit sa kanyang muha. At iminulat niya ang kanyang nga mata. Ang mamata na iyon ay hindi na ang nga matang isang mabait na manggagamot. Ang nga ito ay 2 itim na balon. Walang emosyon. Maliban sa isang sinaunang kasamaan at isang nakapangingilabot na kagalakan. Tumingin siya kay Rico, nahirap na bumabangon, at isang isingang purong pagkamuhi ang gumuhit sa kanyang ngalabi. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay bumaling kay Kael, na nakatayo na parang isang estatwa, hawak pa rin ang librito. Ang kanyang ngisi ay naging isang ngiti ngang isang mandaragit na sa wakas ay nakita na ang kanyang matagal ang inaasam na biktima. Huminga siya ng malalim, isang unang hininga sa kanyang bagong buhay. At mula sa kanyang lalamunan, isang mahina at nakakakilabot na tawa ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa loob ng nawasak na bahay. Ang tawa ni Aling Celia ay umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Isang tunok na hindi na sa isang matandang manggagamot, kundi sa isang nilalang na nagagalak sa kanyang muling pagkabuhay. Bawat nota ang kanyang tawa ay tila isang matulis na karayom na tumutusok sa tainga at kaluluwa ng lahat ng nakakarinig. Si Kael ay nanatiling paralisado. Ang librito ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at lumikang isang mahinang kalabok sa sahig na kahoy. Ang tunok na iyon ay tila gumising kay Rico. Kahit may sugat at hirap na sapa tayo, mabilis siyang pumosisyon sa pagitan ni Aling Celia at ng makapatid. Ang kanyang itim na ita ay muling iwinasiwas at itinutok sa babay. Hindi ka dapat nakawala. Celia, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Isa kang salot na dapat manatili sa kadiliman. Tumingin sa kanya si Celia at ang kanyang tawa ay napalitan ng isang ngisi na puno ng pagamak. Rico, sabi niya. Dahan-dahang binibikas ang pangalan na parabang ito'y isang masamang biro. Ang munting tutang lahi nga mamangaso. Akala mo ba talaga? Sa isang malit na botlea at kaunting langis ay habang buhay mo akong may kukulong? Ang lahi ninyo ay palaging mapagmataas at hangal. Ang nga salita ni Celia ay nakbigay ngang kumpirmasyon sa isang bahagi ngang katotohanan. Tumingin si Kael kay Rico na ngayon ay hindi na lang isang misteryosong manlalakbay kundi isang mangangaso. Anong ibig niyang sabihin? Tanong ni Kael. Ang lalaking ito, paliwanag ni Celia, hindi inaalis ang tingin kay Rico ay namula sa isang mahabang linya ng mapamilyang na talaga ng kanilang buhay sa panghuhuli ng makatulad ko. Mamangangaso ng aswang. Natuntong niya ako. At dahil alam niyang hindi niya ako kayang talunin sa isang direktang laban, gumamit siyang isang duwag at sinaunang sumpa. Itinaas ni Rico ang kanyang itak. Isang sumpang nararapat sa iyo. Para hindi ka na muling makapaminsala. Isang sumpa na nagbalik sa aking pinakmulan, patuloy ni Celia na may halong pait. Ginawa niya akong isang binhi, isang walang kalaban-laban na embryo, at ikinulong sa botalyang iyon. Isang napakatalinong plano, dapat kong aminin. Pagkatapos ay bumaling siya kay Kael. Ang kanyang mukha ay biglang nakbago. Ang pagkamuhi ay napalitan ng isang nakakapangilabot na lambing. Isang ngiti na mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang galit, ngunit ang bawat sumpa ay may katapat na lunas. At ikaw, bata, ang naging aking lunas. Nagpapasalamat ako sa iyo. Naramdaman ni Kael ang panlalami ng kanyang buong katawan. Ang orasyon. Hindi iyon isang orasyon para sa proteksyon? Hangal na bata, paliwanag ni Celia, na tila isang guro na nagtuturo sa isang mabagal na estudyante. Ang librong iyan ay akin. Ang masalitang nakasulat diyan ay akin. At ang orasyon na iyong binikas. Iyan ang tanging ritual na makakabali sa sumpang ipinataw sa akin. Isang pangontra. Nilikha ko yon para sa masandaling tulad nito. Isang huling paraan ng kaligtasan na bibigkasing ng isang desperadong kaluluwa na naghahanap ng tulong. Gumuho ang mundo ni Kael. Ang bawat salita ay isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Siya ang may kasalanan. Sa kanyang pagnanais na iligtas ang kanilang sarili, siya pala ang nagpakawala sa pinakamatinding panganib. Huwag kang makinig sa kanya. Kael,
Sigaw ni Rico. Lason ang bawat salita niya. Kailangan ninyong tumakbo. Ngayon na, ikaw ang tunay niyang pakay. Tama ang mga ngaso, sabi ni Celia, ang kanyang boses ay muling naging malamig. Siya nga ang aking pakay. At huli na ang lahat para sa pagtakas. Humakbang siya palapit. Ang sahig na kahoy ay tila umuungol sa bawat yapak niya. Nagtataka ka ba kung bakit bata? Nagtataka ka ba kung bakit sa dinami-dami ngang tao sa baryong ito? Ikaw ang may kakayahang magbasa ng aking orasyon ng may kapangyarihan? Bakit tila nakatada na ang lahat? Lubayan mo siya, sabi ni Rico. Humarang sa daraanan ni Celia. Ninisiyan lamang siya ni Celia at ipinagpatuloy ang kanyang kwento para kay Kyle. Maraming taon na ang nakalipas bago ka pa man isilang, ang iyong ina ay nakaroon ng isang malubhang karamdaman habang ipinagbubuntis ka. Walang sinumang manggagamot ang makapagpagaling sa kanya. Nasa bingit na siyang kamatayan at ikaw na nasa kanyang sinapupunan. Sa kanyang desperasyon, ang iyong ama ay umakyat sa pinakatuktok ng bundok at humingi ng tulong sa isang matandang ermitanya. Ang ermitanyang iyon ay ako, nanlaki ang mamata ni Kyle. Binigyan ko ang iyong among isang lunas, patuloy ni Celia, isang bagay na napakabihira at halos imposibleng mahanap, isang bagay na hinahanap ng mga ngasong ito. Tumingin siya kay Rico. Hinahanap mo ang mutiangang ilang-ilang, hindi ba? Para sa kapangyarihan nitong magpagaling at manangga. Ngunit ang ibinigay ko sa iyong ama ay higit pa roon. Ibinigay ko sa kanya ang itim na mutya. Ang itim na mutya. Bulong ni Rico. Ang kanyang muka ay namutla. Ito'y isang alamat. Ngunit ito'y toto. Sabi ni Celia, isang mutya na hindi lang nagpapagaling, kundi nagpapalakas at nagpapapekto ng anumang buhay na mahawakan nito. Ipinainom ito ng iyong ama sa iyong ina. At gumaling nga siya, ngunit ang kapangyarihan ng itim na mutya ay napakalakas. Hindi ito nanatili sa katawan ng iyong ina. Ito'y naakit sa bagong buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan. Ito'y naakit sa iyo. Bawat salita ni Celia ay parang isang dagundong ng kulok. Ang mutya ay naging bahagi mo, Kyle. Ito'y nasa iyong nga buto, sa iyong nga ugat. Ang kapangyarihan nito ay dumadaloy sa iyong dugo. Ang dahilan kung bakit ka matalino, kung bakit ka malakas, kung bakit tila may kakaiba sa iyo, iyan ay dahil ikaw ang sisidlan. Ikaw mismo ang itim na mutya na nakatawang tao. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi, kahit si Rico ay tila natigilan sa revelasyon. Kaya pala, sabi ni Celia, ang kanyang nga mata ay nagliliyap sa kasakiman habang nakatitik kay Kyle. Ang masigbin ay hindi ako ang hinahanap. Ikaw ang kanilang inaamoy, ang kapangyarihan mo. At ako, matagal na kitang hinahanap. Matagal ko nang gustong kunin ang nasa iyo. Ang sumpang ipinataw sa akin ng mga song ito ay isa lamang pakaantala. At ngayon, dahil sa iyong tulong, ang paghihintay ay tapos na. Humakbang siyang muli. Ang kanyang intensyon ay malinaw na ngayon. Hindi niya kailangan si Kyle bilang isang alagat. Kailangan niya ang kapangyarihan sa loob nito. Kailangan niyang kunin ito, muyain at angkinin para sa kanyang sarili, para maging isang diyosang kadiliman. Hindi ako papayak. Sigaw ni Rico at sumugo siya. Ngunit sa isang simpleng kumpas ng kamay ni Celia, isang hindi nakikitang puwersa ang tumamag kay Rico. Ibinaksa siya sa dingding na may malakas na kalabok. Napasuka siya ng dugo at nawala ng malay. Ang lahat ng pag-asa ay nawala. Si Kyle ay naiwang nakatayo sa harap ng mangkukulam. Ang kanyang katawan ay nanginginig hindi lang sa takot, kundi sa katotohanan siya pala ang gantimpala sa larong ito na hindi niya alam na kanyang sinimulan. Huwag kang mag-alala. Aking mutya, sabi ni Celia. Ang kanyang boses ay isang nakalalason na bulong. Hindi ka masasaktan. Ang kapangyarihan mo ay magiging bahagi ko. At makasama, tayo ay makahari. Si Rico ay nakahandusay sa sahig, walang malay at duguan. Si Lito ay nanginginig sa ilalim ng kama. Ang kanyang mahikbi ay pinipigilan ng kanyang sariling nga kamay. At si Kyle ay nakatayo sa harap ngang. Halimaw na dati niyang kinilalang isang mabait na manggagamot, ngayong isa ng mangkukulam na uhaw sa kapangyarihan. Ang lahat ng pag-asa ay tila isang kandila na hinipan na tuluyang namatay. Huwag kang matakot, aking mutya. Muling bulong ni Celia. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Humakbang siya palapit.
Ang kanyang kamay ay nakaunat. Ang kanyang nga daliri ay tila nga kukong isang agila na handa ng dumagit sa kanyang biktima. Hindi magtatagal ang sakit. Pagkatapos, magiging isa na tayo. Napapikit si Kael. Hinahanda ang sarili sa kanyang katapusan. Ngunit bago pa man dumampi ang mga daliri ni Celia sa kanyang balat, isang malakas na dagundong ang yumanik sa buong bahay. Mula sa bubungan, isang malakas na kalabok ang narinig at ang mapirasong pawit at kawayan ay bumaksak sa sahig. Isang anino ang bumulusok mula sa butas sa bubungan at lumapak sa pagitan ni Kael at Celia. Ito'y si Professor Dante. Ngunit hindi na siya ang dati niyang anyo. Ang kanyang katawan ay tila mas payat at masiksik. Ang kanyang nga galaw ay hindi na sa isang matandang ugot-ugot, kundi sa isang mabangis na hayop. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Kasabay nito, ang dingding na gawa sa sawali sa likuran ni Celia ay biglang sumabopalop. Mula sa butas, lumitaw si Ginang Tala. At ang kanyang anyo ang nagdulot ng purong katatakutan sa puso ni Kael. Ang kanyang katawan, mula sa baywang pababa, ay naiwan sa labas. Ang kanyang pangitas na bahagi nga, katawan ay lumulutang sa hangin. At mula sa kanyang likuran ay may bumuka na isang pares ng malalaki at malasutlang pakpak ng paniki. Ang kanyang madaliri ay humaba at naging matutulis na kuko. Ang kanyang ngiti ay hindi ng isang mapakmahal na guro kundi ng isang manananggal na handang pumatay. Mataksil! Umaling-aungaw ang galit na sigaw ni Celia. Ang kanyang atensyon ay nabaling mula kay Kael patungo sa dalawang bagong dating. Mga-anay ng ating lahi, pinakataksilan ninyo ang kadugo ninyo para sa mga hamak na taong ito. Ikaw ang taksil, Celia? Sagot ni Ginang Tala. Ang kanyang boses ay tila dalawa at umalingaw-ngaw. Lumipas siya pa ko salok ng silit. Gagamitin mo ang kapangyarihan ng itim na mutya para wasakin ang lahat. Para mahasik ng digmaan na wawasak hindi lang sa mga tao, kundi pati na rin sa ating maangkan na anak na nais lamang ng kapayapaan. Tumingin siya kay Kael. Hindi kaniya pag-ari bata. Ang itim na mutya ay hindi isang sandata para sa kasakiman. Ito ay isang panimbang sa pagitan ng aming mundo at ng sa inyo. Doon nagsimula ang isang labanan na tila kinuha mula sa isang bangungot. Si Celia ay tinaas ang kanyang nga kamay. At mula sa kanyang nga palat, isang itim na enerhiya ang humugis at ipinukol niya kay Ginang Tala. Mabilis na umilak ang manananggal at ang itim na enerhiya ay tumama sa dingding. Nakiwan ng isang butas na umuusok. Si Professor Dante naman ay kumilos na parang isang kuting gubat. Ang kanyang dila ay biglang humaba, naging isang manipis at itim na latigo na kanyang ipinanghampas kay Celia. Ito ang tunay niyang anyo, isang tiktik. Ngunit si Celia ay napakalakas. Sa isang kumpas lamang, isang hindi nakikitang pader ang humarang sa latigo. Sa isa pang kumpas, ang masirang kasangkapan sa loob ng bahay ay lumutang sa hangin at naging masandata na kanyang ipinaulan kina Tala at Dante. Ang buong bahay ay naging isang puyong nagliliparang mga kahoy, nagbabanggaan na makapangyarihan at masigaw na nilalang na hindi para sa mundong ito. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Kael ang sigaw ni Professor Dante. Kael, makinig ka. Hindi namin siya matatalo. Kailangan nating tumakas. Kunin mo ang kapatid mo at ang mga ngaso. Dalin mo sila sa may bintana sa likod. Bilis. Ang sigaw na iyon ang gumising kay Kael mula sa kanyang pakakatulog. Ang adrenaline ay biglang bumuhos sa kanyang nga ugat. Hindi ito ang oras para matakot. Ito ang oras para kumilos. Mabilis niyang tinungo ang ilalim ng kama. Lito! Halika na, alis na tayo. Hinila niya ang kanyang kapatid na umiyak at nanginginig. Pagkatapos ay binalingan niya ang walang malay na si Rico. Mabigat ito, ngunit sa tulong ng takot at determinasyon, nagawa niyang kalatkarin ito sa sahig, papalayo sa sentrong labanan. Nakita ni Celia ang kanilang ginagawa. Ang kanyang nga mata ay nakapoy sa galit. Hindi kayo makakatakas, sigaw niya. Itinigil niya ang pagkatake kina Tala at Dante at ibinaling ang lahat ng kanyang kapangyarihan kay Kael. Isang malaking bola ng itim na apoy ang humugi sa kanyang kamay at mabilis na lumipat patungo sa kanila. Kael! Sigaw ni Lito. Ngunit bago pa man tumama ang apoy, isang anino ang mabilis na humarang sa kanilang daraanan. Si Ginang Tala. Sinalubong niya ang bola ng apoy gamit ang kanyang sariling katawan. Isang nakabibinging paksabok ang naganap.
Ang manananggal ay tumilapon at bumaksak sa sahig. Ang kanyang isang pakpak ay nasusunog, umuusok at nag-iwan ng amoy ng nasusunog na balat. Isang masakit na sigaw ang kumawala sa kanyang bibig, ngunit nagawa niyang iligtas ang makapatid. Ang sakripisyong iyon ang nagbigay ng pagkakataon kay Profesor Dante. Mabilis siyang tumalon patungo sa kinaroroonan ni Kael. Ang kanyang mabraso, na ngayon ay tila mas mahaba at mas malakas, ay sabay na sinunggaban si Kael at Lito. "Tala! Ngayon na!" sigaw niya. Si Ginang Tala, kahit sugatan, ay pilit na bumangon. Lumipat siya ng paika-ika patungo kay Rico at sinakmal ang damit nito gamit ang kanyang nga kuko. Sa muling pakikita, Celia, sigaw ni Dante. At sa isang malakas na tulang kanyang nga paa, tumalon siya paatras basa ang bintana sa likuran. Sinundan siya ni Ginang Tala, hila-hila ang walang malay na si Rico. Ang huli nakita ni Kaya sa loob ng bahay ay ang mukha ni Aling Celia, isang mukha na puno ng galit na hindi masusukat, habang ang buong bahay ay nagsisimulang gumuho dahil sa labis na kapangyarihang pinakawalan. Pagkatapos, ang tanging naramdaman na lamang ni Kyle ay ang malamig na hangin ng gabi na humahampas sa kanyang mukha. Nasa himpapawid sila. Dala-dala sila ni Profesor Dante, habang si Ginang Tala ay hirap na lumilipat sa kanilang tabi. Sa ibaba, ang baryo Luningning ay tila isang malit na kumpong ng mga nag-apoy na posporo. Ang bahay ni Aling Celia ay isang maliwanag na sigasagit ng kadiliman. Ang kanyang mundo ay gumuho at nakbago salop lamang ng isang gabi. Siya ay dala-dala ang dalawang aswang, kasama ang kanyang kapatid na umiyak, at isang mga ngasong walang malay, lumilipat patungo sa isang hindi malamang destinasyon. Ang kanyang buhay ay hindi na sa kanya. Siya na ngayon ang itim na mutya, at ang digmaan para sa kanya ay nagsisimula pa lamang. Ang kanilang kanlungan ay isang malaking kuweba na nakatago sa likod ng isang mataas na talon, isang lugar kung saan ang ugong ng bumabagsak na tubig ay nagiging isang natural na paderlaban sa sinumang magtatangkang maghanap sa kanila. Sa loop, ang dingding ay kumikinang dahil sa mga mineral at isang maliit na bukal ang dumadaloy sa gitna, nagbibigay ng malinis na tubig. Dito, ang sugatang si Ginang Tala ay inalagaan ng iba pang miyembro ng kanilang angkan. Si Rico naman ay muling nakamalay. Ang kanyang determinasyon ay hindi nabawasan kahit na ang kanyang katawan ay punong nga pasa at sugat. Isang mabilis na pag-usap ang naganap. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Gagawa silang sumpang tubig, isang basbas na tubig na hahaluan ng isang pata ng dugo ni Kael. Ang esensyang itim na mutya sa kanyang dugo, kapag hinalo sa sagradong tubig ng bukal, ay lilikang isang sandata na kayang tumunaw sa kapangyarihan ng isang mangkukulam. Nagsimula sila sa ritual. Bumuo sila ng isang bilog sa paligid ng bukal. Si Profesor Dante ay nagsimulang bumikas ng sinaunang salita sa wikang hindi na ginagamit. Si Rico ay naghanda ng isang maliit na punyal na gawa sa pilak. Hinawakan ni Kael ang kamay ni Lito. Ang kanilang mapuso ay sabay na kumakabog. "Handa ka na ba, Kael?" tanong ni Rico. Tumango si Kael. Inilahat niya ang kanyang kamay. Ngunit bago pa man dumampi ang punyal sa kanyang balat, isang malakas na pagsabog ang yumanik sa buong kuweba. Ang batong harang sa bungangan ng talon ay gumuho, at mula sa alikabok at usok, lumitaw ang anyo ni Aling Celia. Ang kanyang mamata ay nagliliyap sa galit. "Mahangal!" sigaw niya. "Akala niyo ba ay matatakasan niyo ako?" Ang ritual ay naantala. Ang labanan para sa kaligtasan ay nagsimula na. Ang makasamahan ni Tala at Dante ay unang sumugot, ngunit para lamang silang malangaw na iwinasiwas ni Celia. Sa isang kumpas, sila'y tumalsik sa mga dingding ng kuweba. Si Ginang Tala, kahit sugatan, ay muling lumipat, ngunit isang itim na kadena ng enerhiya ang pumulupot sa kanyang pakpak at ibinagsak siya sa lupa. Si Profesor Dante, gamit ang kanyang bilis, ay sinubukang lumapit, ngunit si Celia ay mas mabilis. Isang hindi nakikitang pader ang sumalubong sa tiktik, ipinako siya sa ere, si Rico na lamang ang natitira. Buong tapang siyang sumugot, ang kanyang itim na itak ay handa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umubra ang kanyang sandata. Isinigaw ni Celia ang isang salita ng kapangyarihan. Ang itak ni Rico ay nagliwanag at biglang nabasag na parang salamin. Ang puwersa ng pagsabog ay nakpatalsik kay Rico, at muli siyang nawalang ng malay. Ang lahat ay natalo.
Si Celia ay dahan-dahang naglakat patungo kay Kael, na ngayon ay nakayakap sa kanyang kapatid, wala nang maatrasan pa, ito na ang katapusan. Sa huling hiblangang kanyang lakas, si Profesor Dante, na nakaluhot na sa sahig, ay kinuha ang librito na nahulog malapit sa kanya nung sila'y tumakas. Kael, sigaw niya, ang kanyang boses ay mahina. Ang orasyon! Basahin mo ng pabaliktad! Ibinato niya ang aklat, ngunit si Kael ay paralisado sa takot. Ang kanyang isip ay ayaw nang gumana. Nakita ni Lito ang pag-aatubili sa kanyang kuya. Nakita niya si Celia na ilang habang na lamang ang layo. Sa isang iglap tapang na hindi niya, alam na taglay niya. Sinunggaban ni Lito ang aklat na bumaksa sa kanilang paanan. Ako na, kuya, sabi niya. Binuklat niya ang aklat sa pahina ng orasyon. Ang kanyang mamata ay nanlalaki habang sinusubukan niyang unawain ang mga kakaibang salita. Ang basahin ito ng tama ay mahirap na. Ang basahin ito ng pabaliktad ay halos imposible para sa isang bata. Regnas. Isimula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumawa si Celia. Isang bata? Iyan na ba ang huling pag-asa ninyo? Nakakaawa. Huwag kang tumigil ito. Pasigaw ni Kael, na ngayon ay nagising sa katotohanan. Niyakap niya ang kapatid para protektahan ito. Toto, Ronim, Lakcha, Ratlam, Arsa, Ika, Jananam. Patuloy ni Lito. Nakamali siya sa isang salita. Ulitin mo, sigaw ni Dante. Inulit ni Lito. Ang maluha ay nasisimula ng mamuo sa kanyang mga mata dahil sa pressure. Humabang si Celia, ang kanyang kamay ay nakaunat na. Isang pulgada na lamang ang layo nito sa noo ni Kael. Sa huling hininga, isinigaw ni Lito ang nga natitirang salita ng walang patit ng buong lakas. Otoy norab as aganila tapmos. Sarip nemul sodarg as animodni. Sa pagbikas ng huling salita, isang nakakasilaw na puting liwanag ang bumalot kay Celia. Ang kanyang sigaw ng tagumpay ay naging isang sigaw ng matinding paghihirap. Ang itim na enerhiya na bumabalot sa kanya ay marahas na sinipsip pabalik sa kanyang katawan. Ang kanyang anyo ay nagsimulang magulo, lumiit at magbago. Ang kanyang balat ay naging parang luwat na hinuhulma pabalik sa pinakasimpel nitong anyo. Sa isang huling, mahinang paksabong ang liwanag, siya ay naglaho. At sa sahing ng kuweba, kung saan siya dating nakatayo, ang tanging naiwan ay ang maliit na embryo, hindi gumagalaw. Katahimikan. Ang digmaan ay tapos na. Dahan-dahang nakamalay si Rico. Lumapit siya at maingat na pinulot ang embryo. Kailangan itong dalhin sa isang sagradong libingan, sabi niya, upang hindi na ito muling magambala. Nagpasalamat sila sa isa't isa, ang mamangangaso at ang maaswang na pinag-isangang dalawang batang lalaki. Naghiwalay silang landas, dala ang isang bagong pakunawa at respeto sa isa't isa. Ang buhay sa Baryo Luningning ay bumalik sa dati. Walang sinuman ang nakakaalam sa digmaang naganap sa kanilang paanan. Ngunit para kina Kael at Lito, walang nang bumalik sa dati. Lumipas ang mataon. Si Kael ay naging isang binatang matalino at mapakmasit. Laging dala-dala ang bigat at kapangyarihan ng kanyang dugo. Si Lito naman, dahil sa kanyang karanasan sa pagbabasangang, orasyon at pagiging malapit sa kamatayan at pagliligtas, ay nakaroon ng interes sa panggagamot. Tinahak ang landas na minsang sinira ni Celia. Minsan, sa kanilang pag-upo sa labas ng kanilang kubo habang papalubok ang araw, tatanungin ni Lito, Kuya, sa tingin mo, may iba pa kayang katulad nila sa mundo? Titingin si Kael sa malawak na kagubatan. Ang kanyang mata ay puno ng karunungan na hindi nababagay sa kanyang edad. Sigurado ako, Lito, sasagot siya. Ang mundo ay mas malaki at mas mahiwaga kaysa sa inaakala natin. At sa kanilang puso, alam nilang sila ay bahagi ng hiwagang iyon. Sila ang mga batang nakaligtas sa bangungot, magpakailanman ay magiging tagapagbantay sa manipis na linya sa pagitan ng liwanag at ng kadiliman.